Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, sa nakikita nyo sa screen, yan ang bagong vlog ni Bongbong Marcos. Okay? Panuorin natin yan at mag-comment react tayo. Okay? Pero bago natin yan i-play, mag-like muna lahat kasi importante kakalat itong video natin. Okay? Mag-like na. 1, 2, 3. Okay, tapos na mag-like. And then, subscribe to my channel. Marami dito ang nanood sa aking video pero hindi pa nakasubscribe. Subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos na tungkol kay Bongbong Marcos. Okay. Panoorin natin itong video na ito at i-dissect natin. Maganda yung mga mensahe dito ni Bongbong Marcos. Maraming mga realizations at kung ano ang dapat gawin, pagbabago. Ito, latest vlog ito niya sa kanyang channel ha. Okay, so i-play natin itong video at mag-comment react tayo dito. Ako po ay bumabati sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino. Nasa ang dako man kayo ng mundo. Maligayang araw ng kalayaan. By the way, Independence Day ngayon, okay? So, Happy Independence Day sa lahat ng Pilipino. Mula sa kagitingan at pagkakaisa na ipinamalas ng ating mga ninuno, mula sa kanilang talino at galing at tapak upang makatayo tayo sa ating sariling mga paa, dito nagmula ang ating kalayaan. Tama. Ang mga katangiang nagpalaya sa atin mula sa pananakop ay siya ring mga katangiang nagpapalaya sa atin mula sa hinaharap nating pagsubok. Uunahin ko na dyan ang kalayaan mula sa dinalang kahirapan nitong pandemya. Ang kapakanan ng ating mga manggagawa, ang ating mga maliliit na negosyo, ang Actually guys, itong struggle natin sa pandemic, unti-unti nang bumabalik ang ating ekonomiya. Good news yan. iba't iba pang mga sektor na hanggang ngayon ay hindi pa nakabalik sa normal. Yan ang mga patuloy pa naming tinatalakay kasama ng lahat ng pinakamagagaling na eksperto. Ayan. Yan ang mga ipinakita na ni Bongbong Marcos ang mga gabinete niya. Nandyan si attorney niya. Na ating makausap. Mga magagaling na kabinete yan. Bukod sa kanila, kasama ring aalalay tungo sa ating paglaya ay ang iba't ibang bansang naghayag ng kanilang pagnanais na makatulong sa atin. Grabe guys, no? Hindi pa nakatungtong sa Malacanang itong si Bongbong Marcos pero marami ng mga leader sa iba't ibang bansa na binisita si Bongbong Marcos. Magaling talaga. Itong linggo na ito ay binisita tayo ng ating mga kaibigan mula sa ASEAN, ang ating mga karatig bansa dito sa Southeast Asia. Alam mo ba no? Yung ibang mundo parang excited kay BBM na makatungtong na sa kanyang panungkulan bilang presidente sa Pilipinas. Mahalaga ang naging ugnayan, Oh, ayan, di ba? buo ng grupo na ito para maprotektahan ang ating kapayapaan at katahimikan sa rehiyon at ang kalakalan o trade at iba pang mga interes na makakabuti sa ating bansa. Pangalawa ay ang kalayaan mula sa makaluma, mapaghusga at mapanirang pag-iisip na siyang nagdadala ng galit. Itong video ito is relevant ito sa Independence Day ngayon, di ba? So, ito nga yung mapanghusga na mga pangyayari. Ito rin dapat tayo independent tayo dito kasi marami kasing mga fake news, mga balita, mga ganon. So, isa rin ito sa mga binahaging topic ni Bongbong Marcos na dapat tayo ay ialis na ito sa ating isipan yung cancel culture. At pagkamuhi sa kapwa at patuloy na pinagwawatak-watak ang ating lipunan. Cancel culture man ito, discrimination, mga violenteng hate crime, lahat yan ay hindi nakatanggap-tanggap sa Totoo nga kasi yung mga nagrarally, no, hindi na relevant yan ngayon, no? Isa yan sa mga bagay na nagpabagal sa atin na uunlad sana ang bayan natin. How many years ago, no? Sino yung mga presidenteng dumaan, laging may ganyan. Walang nangyari sa ating Pilipinas. Nag-away-away, nagkawatak-watak tayo, no? Walang patutunguhan, no? So,
ito yung isa sa mga ideya ni Bongbong Marcos na alisin na ito, no? Hindi ito in-encourage ngayon sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Hopefully sa time ni Bongbong Marcos, maalis na ito lahat ng mga hatred, no? Na yung ating bansa ay na divide into two, no? Ating makabagong panahon. Lahat dyan ay nakakasakit sa ating lipunan at nakakapagbagal ng ating pagbangon at pag-unlad. Sana Tama. ay huwag tayong magpasakop sa ganitong pag-iisip. Palawigin ang ating pagrespeto, pagtanggap at pag-unawa sa isa't isa. Grabe. Kalayaan mula sa mananakop, mula sa epekto ng pandemya, o kaya'y mula sa pagkawatak-watak. Ang mga katangiang kailangan upang makabangon at maging matagumpay ay likas na sa ating dugo. Talino, galing, kagitingan at higit sa lahat ang pagmamahal sa ating sariling. Oo nga, nasa lahat ng Pilipino na yan. Talino, di ba? Yung courage, no? Maraming mga magagaling na leader. Kaso, yung tayong Pilipino, may ano kasi tayo yung iba na bitter at insecure, kaya hindi tayo uunlad. Pilipinas. Ang siyang pundasyon ng ating kalayaan mula noon hanggang ngayon. Napakasarap maging malaya, napakasarap maging Correct. Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po kayong lahat. Nice kayo. Nice yung vlog ni BBM dito. Okay? So, mag-comment react tayo dito sa video niya, no? Sa akin lang is ngayon ko lang nalaman na talagang ang isa sa mga purpose ni o hindi naman purpose, no? Pero isa sa mga gusto niyang mangyari sa atin sa Pilipinas ay yung magkaisa talaga, no? Sana yung mga still na mga galit sa mga Marcoses, no? Iwasan na sana natin 'yan. Kasi wala naman yang patutunguhan yung galit tayo sa ating kung hindi natin gusto yung isang presidente at magrarally tayo, lahat na lang kibo ng presidente ay babantayan nyo. You look for mistake para masiraan yung isang leader natin, no? Ito yung isang bagay na magiging mabagal ang ating proseso ng ating pang-unlad. So sana yung mga ganyang bagay ay ma-stop na, no? Ito yung kaya if mapapansin mo itong si Bongbong Marcos, hindi ito pumapatol ng mga paninira o sa kanyang mga kalaban, no? Never siyang titirahin siya sa kanyang mga kalaban. Hindi papansinin ni Bongbong Marcos yan because it will just create chaos. It will create tension at saka magbangaya na. So wala, it will not be relevant sa ating pag-uunlad sa ating bansa. So yan ang pinaka-importante. Mensahe niya dito sa Independence Day is to be tayo, ang kalayaan sa ating Pilipino ay hindi yan lang nagmula sa noon, no? Sa history natin, kundi until now, ang kalayaan na magiging yung kanyang in-emphasize ay magkaisa tayo. Yung cancel culture, alisin na yan. Yung hatred, alisin na yan. Yung yellow at pula, alisin na natin yan. Dapat tayong magkaisa, no? Na Pilipinas lang tayo lahat, no? Kasi yung ibang bansa nagiging maunlad sila dahil yung ang lahat ng tao, politiko, majority is nagkaisa sila, no? Hindi naman natin siguro maiiwasan na merong mag-hate sa government, pero at least 90 to 99% is sumusuporta sa gobyerno. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, marami kasing hindi nagsusupport sa mga desisyon sa gobyerno. Yan ang nagpabagal sa atin.
So, guys, mag-comment react kayo sa idea ni Bongbong Marcos sa kanyang vlog. Okay? Babasahin natin yan. Okay? So, don't forget to like this video right now para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Subscribe to my channel, Don Mar TV, and hit the notification bell so that you will be updated sa aking balita tungkol kay BBM. Okay? Hanggang dito na lang. Mahalin natin ang Pilipinas. Protektahan natin si BBM at si Inday Sara patungo sa ating kaunlaran sa Pilipinas. See you in my next video and God bless everyone.